Ito ang pelikulang hindi pa nakakatanggap ng negatibong review. Nominado sa maraming parangal tulad ng Emmy. Paano nga ba ang isang taong nasa laylayan ng lipunan ay makaakyat sa tuktok ng buhay? Ang lalaking ito ay si Carmy. Dati siyang pinakamagaling na chef sa Chicago. Ngayon, siya na ang may-ari ng isang maliit na kainan. Kamakailan lang, nagpakamatay ang kapatid ni Carmy sa tulay at iniwan ang kainan sa kanya. Pagkatapos niyang pumanaw, walang nag-akala na isa itong malaking gulo. Kailangan ni Carmy na ibuhos ang lahat ng kanyang talento para iligtas ang restaurant mula sa pagkalugi. Ang totoo, ang restaurant ay itinayo ng ama ni Carmy noon pa man. Isa itong matagal ng tindahan ng sandwich. Sa mahigit 25 taong karanasan, dati itong pinakasikat na fast food sa Chicago. Pero ngayon, hindi na katulad ng dati ang restaurant. Magulo ang mga libro at magulo rin ang sitwasyon ng negosyo. Wala man lang panahon si Carmy para magdalamhati dahil kailangan niyang gumising ng alas 6 araw-araw at magtrabaho ng tuloy-tuloy sa kusina sa loob ng 12 oras para mapanatili ang kalbaryong ito. Kinabukasan, gaya ng dati, binuksan niya ang pinto para kunin ang mga sangkap pero imbes na 70 kilo ng baka, 10 kilo lang ang naihatid nila. Dahil nalulugi ang restaurant, limitado na ang pera sa account nila. Dahil wala siyang magawa, binuksan niya ang arcade game sa restaurant para kunin lahat ng barya sa loob, pati na rin ang mga damit na hindi niya muna isusuot. Pagkatapos niyang may benta lahat, napilitan siyang makabili ng gustong dami ng baka. Sa totoo lang, maliit lang ang restaurant na ito pero ang dami ng empleyado. Pag umikot ka, may mababangga ka. Matagal na silang nagtatrabaho dito, kaya hindi nila gusto ang pagdating ni Carmy. Sa unang araw niya, tinanggal ni Carmy ang pinakamabentang pasta ng restaurant. Para sa kanila, isang handgal si Carmy na hindi man lang marunong magluto ng pasta. Bilang isang namungunang chef, may sariling patakaran at proseso si Carmy sa pagluluto. Diretso niyang ipinaliwanag kung paano gumawa ng tunay na pasta. Ang masarap na pasta, aabuti ng 7 oras bago maluto, ang tinatawag nilang mabilisang paraan ng pagluluto. Sa tingin mo, wala man lang itong lasa, pero tila nakakalimutan mo na hindi ito restaurant. Mike Halen. Pagkasabi niya nito, kinutya na siya ng pinsan niya, sinabing si Carmy ay puro mag-agarang pagkain lang ang alam gawin. Ang pinsan at kapatid ni Carmy ay dating magkasamang nagpapatakbo ng restaurant, maituturing na mga manager ng tindahan. Kaka-rating pa lang ni Carmy, gusto na niyang baguhin ang buong proporsyon ng tinapay ng kanilang 25 taong tradisyonal na sandwich. Siyempre, naiirita siya. Lahat ng tao, kanya-kanya ng sinasabi. Bawat chef ay may sariling opinyon. Ginawa niyang parang palengke ang kusina sa ingay. Sa huli, hindi na nakatiis si Carmy at tinamaan niya ang kahinaan ng pinsan niya. Wala kang ang pambayad ng sweldo. Ano pang karapatan mong magsalita? Natahimik ang pinsan niya sa mapait na katotohanan. Pero bago umalis, sinabi pa rin niya, totoong dapat sundin ng restaurant ang lumang menu para mapanatili ang reputasyon ng lumang tindahan. Totoo rin ang labanan ng kapangyarihan sa pagitan ng luma at bagong manager. Isinubsob ni Carmy ang sarili sa trabaho. Ibinuhos ang buong atensyon niya sa negosyo ng restaurant. Malapit nang matapos ang paghahanda, 1 oras na lang at bubuksan na ang restaurant. Tuloy pa rin ang pagtatalo sa kusina. Nag-uusap ang lahat ng masaya. Ngunit hindi nila napapansin na tahimik na pinulot ni Carmy ang maliit na kutsilyo sa ilalim ng sofa. Tinitigan niya ang kutsilyo sa pamamagitan ng makinang nitong talem. Tumagos ang kanyang tingin sa pader. Tumagos sa panahon. Nakita niya ang kanyang kapatid na natatakpan ng kumot. Kulay puting kama. Nakita niya ang estatwa ni Kristo, bumalik ang matinding sakit sa kanyang puso. Buti na lang at wala siyang gaanong oras para magdalamhati. Ilang minuto lang, nakatayo na siya sa kusina, naglalagay ng paminta sa sariwang karne ng baka. Gamit ang fire gun, iniihaw niya ito hanggang sa kumalat ang nakakatakam na amoy. Samantala, dumalaw ang kapatid niyang si Sugar kay Carmy na matagal nang hindi nakakauwi. Nagyakapan silang magkapatid. Sinabi ni Carmy na wala pa siyang panahon para dalawin ang kanilang ina. Sumingit ang kapatid niya. Sinabing gusto ng kanilang tito Jamie na bilhin ang restaurant. Dahil lugi ang restaurant, dapat nang bumitaw si Carmy. Para kay Carmy, ang pagpapaganda sa restaurant na ito ay naging obsesyon na niya. Dati, gusto niyang magtrabaho sa restaurant pero hindi pumayag ang kuya ko noon. Tapos namatay na siya, kaya napunta sa akin ang restaurant. Palagi akong may motibasyong patunayan sa kuya ko. Minsan, noong lumabas si Carmy para makipagkita sa kapatid niyang babae, nakita ng panadero at gumagawa ng matatamis ang sertipiko ng parangal ni Carmy. Medyo nagulat siya na sa isang maliit na restaurant na gaya nito, ay mayroon palang chef na best of the year. Parang hindi nagsisinungaling si Carmy.
kaya nagbago rin ang pakikitungo niya kay Carmi. Nang bumalik si Carmi sa kusina, nag-utos na dapat magluto ang lahat ayon sa paraan niya. Magrereklamo sana ang panadero pero naalala niya ang sertipiko kanina. Ang sasabihin sana niya ay napigilan, at natapos na rin ang huling sample. Isa-isa itong tinikman ng lahat at nagustuhan nila, kaya lalo silang nagtiwala sa sarili. Matagal na ring naghihintay ang espesyal na grupo ng mga bisita sa labas. Para makaakit ng mga customer, nag-organisa ang restaurant ng isang paligsahan. Ang mga mahilig sa laro ay nakasuot ng iba't ibang kakaibang kasuotan. Iwinawas-iwas ang iba't ibang armas, naghihintay na lang na bumukas ang pinto para maglaro at kumain ng sagana. Bago opisyal na magbukas ang negosyo, kailangang kumain muna ang mga empleyado. Si Sydney, na bagong dating, ang inatasang maghanda ng pagkain para sa mga empleyado. Napakaayos ng pagkakalatag niya at maganda rin ang pagkakulay. Nag-uusap ang lahat sa paligid ng mesa. Makikita mong kahit madalas silang magtalo, sa totoo lang ay maganda ang kanilang samahan. Parang malayo naman si Carmi. Palagi siyang nakakunot noo, at sa likod ng kanyang kalmadong mga mata ay maraming emosyong mahirap ipaliwanag. Nakatayo siya sa tabi ng bintana at maingat na nagmamasid sa mga pangyayari sa labas. Masyadong maingay ang grupo sa may pintuan, natatakot siyang magdulot ito ng panganib sa kaligtasan. Hindi ko mapigil ang payuhan silang tumahimik, pero wala ring nangyari. Halos madaganan pa nga ako ng nagwawalang mga tao. Sa mga ganitong pagkakataon, ang armas pa rin ang pinakamabisang gamitin. Pumutok ng baril sa ere ang pinsan ko, kaya nagkagulo ang mga tao. Pero agad din silang tumahimik. Kinuha ng pinsan ko ang megaphone. Inutusan niya ang lahat na tumahimik at sinimulang basahin ang mga patakaran. Una, kailangan munang bumili ng sandwich bago makapasok. Pangalawa, ang mananalo sa laro ngayong araw ay makakatanggap ng discount coupon. Isang taong libreng kem, talagang mas marunong pa rin kumontrol ng sitwasyon ang mga may karanasan. Pero pagpasok sa bahay, nag-away si Carmi at ang pinsan niya. Pinaghirapan niyang akitin ang mga taong ito para magwaldas ng pera. Sa paningin niya, hari ang customer at hindi dapat tratuhin ng bastos. Pero para sa pinsan niya, walang muwang si Carmi, at ang mga prinsipyo ng mataas na lipunan na sinusunod niya ay walang silbi sa mga taong ito. Sa mga grupong ito na nasa laylayan, kung sino ang mas malakas, siya ang amo. Magkaiba ang iniisip nilang dalawa, kaya hindi sila nagkasundo sa kung paano patakbuhin ang tindahan. Ang pagtatalo ay nagtapos sa pansamantalang pananahimik ni Carmi. Panalo ka ngayon, pinsan. Kahit nagdududa raw siya kay Carmi, palihim pa rin siyang pumunta sa kusina para kumain ng sandwich na binago ni Carmi. At hindi niya napigil ang purihin ang sandwich matapos itong baguhin ni Carmi. Mas masarap pa nga. Talagang masasabing pagdating sa pagluluto, may talento si Carmi. Pero hindi siya magaling magsalita, matigas ang ulo, at mainitan ang ulo. Bukod sa pagiging sobrang tutok kapag nagtatrabaho, sa ibang oras, isa siyang taong tahimik. Tila mayroon ding maraming taon ng pagkakalayo sa pagitan niya at ng kanyang pamilya. Ang isang tulad mo na gustong mamahala ng matagal ng tindahan ng pamilya. Tiyak na magdudulot ng maraming alitan. Pero hindi ko alam kung bakit. Ang pagpapatakbo ng restoran ng pamilya ay tila isang tinik sa puso ni Carmi. Dati, noong nagtatrabaho si Carmi sa restoran ng Mike Halen. Bagamat kumpara ngayon, napakaganda ng kapaligiran sa kusina. Pero noon, bilang chef, kailangan niyang mag-utos at mag-coordinate sa lahat ng oras at lugar. Hindi tumitigil ang kamay at bibig, kahit kaunting pagpapabeya at pagkakamali lang. Pagtatawanan siya na walang silbi. Sa ilalim ng mataas na presyon na iyon, nagtiyaga pa rin siya ng matagal. Mula sa isang maliit at di kilalang kusinero hanggang sa pinakamahusay na chef ng taon. Malayo na ang tahimik niyang narating ng mag-isa. Ngayong bumalik na siya sa maliit na restoran, nabawasan na ang pressure sa kanya. Kahit hindi pa malinaw ang kinabukasan ng restoran, at least may kalayaan siyang huminto kahit kailan. Oras na ng pagbubukas. Pagbukas pa lang ng pinto, nagsipasok na ang mga mahilig sa laro. Ilang oras lang, nagkagulo na ang buong restoran. Lahat sa kusina ay abalang-abala. Ang paglilinis pagkatapos kumain ay mahalagang bahagi rin ng trabaho sa restoran. Mukhang nagkakaisa ang lahat sa paglilinis. Bihira magsalita si Carmi tungkol sa nakaraan niya, at wala siyang pakialam sa Mike Halen. Wala rin siyang pakialam sa titulong chef. Ang gusto niya lang ay tulungan ang restoran ng pamilya. Pero tinanggihan siya ng kanyang kapatid. Ang Mike Halen na inaasam ng lahat, para kay Carmi, ay isa lamang pagpipilian dahil sa pangangailangan.
Pagkatapos maglinis at umuwi, gabi na. Ang taong gumagawa ng iba't ibang masasarap na pagkain sa araw, ay kumakain lang ng tinapay para sa hapunan at nakahiga sa sofa nang walang pakialam. Nanood lang ako ng paggawa ng spaghetti sa TV, nakatulog na pala ako. Sa panaginip ko, bumalik ako sa Mike Halen. Tuloy-tuloy ang pag-imprenta ng mga order. Pinagpapawisan ako, pero hindi pa rin tumitigil ang mga kamay ko. Naririnig ko ang boses ng chef na nagrereklamo na mabagal ako. Tapos, nagliyab ang kusina. Kinuha ko ang fire extinguisher. Taranta akong nagpatay ng apoy hanggang sa bigla akong nagising. Kahit umalis na ako sa Mike Halen, parang laging tensyonado ang mga nerbiyos ni Carmi. Kinabukasan, tuloy pa rin ang buhay. Nagpatuloy ang restaurant sa negosyo pagkatapos ng isang araw na pagtatrabaho kahapon. Naramdaman ni Carmi na si Sydney ay isang mahusay, bata, masigla, at masipag na chef. Hindi pa man nakakapagsalita si Carmi, kusang lumapit si Sydney sa kanya para mag-apply na maging regular. Hindi pa nasasagot ni Carmi nang tawagin siya ng pinsan niya. May hindi inaasahang bisita sa restaurant. Dumating ang taga-inspection ng sanitary. Agad na masiglang lumapit si Carmi. Bumati at nagpakilalang siya ang may-ari ng restaurant. Ngunit isang di sinasadyang salita ang tumama sa sensitibong punto ng kanyang pinsan. Ayaw niyang tanggapin na patay na ang kapatid ni Carmi at lagi siyang nagdaramdam kung bakit hindi siya ang naging amo. Malinaw naman na siya ang veterano sa restaurant. Ngayon, kailangan pa niyang magpasakop sa kontrol ng isang batang tulad ni Carmi. Kaya ayaw niyang kilalanin ang katayuan ni Carmi. Sinasadya niyang idagdag na kapatid lang siya ng amo. Pero hindi interesado ang mga taga-sanitation kung sino ang amo. Ang mahalaga sa kanila ay kung pasado sa pamantayan ng kalinisan ng restaurant. Ilang minuto lang, dumating ang mga taga-Department of Sanitation. Natuklasan nila ang ilang lugar na hindi pasado. Hindi selyado ang tubo ng gas, may sigarilyo malapit sa kalan. Walang mainit na tubig sa lababo. Sunod-sunod na problemang itinuro. Nakipagtalo ang lahat sa kanya para ipagtanggol ang restaurant. Pero lalo lang itong nagdulot ng gulo. Dahil sa masamang ugali ng lahat, dagdag pa ang maruming restaurant. Direkta niyang binigyan ng C na grado ang restaurant. Sa puntong ito, talagang natakot ang pinsan niya. Hindi na siya nakikipag-agawan. Hindi na rin niya ipinapakita ang kanyang espesyal na katayuan. Sa halip, sinusubukan niyang magpaliwanag sa kanya, gustong ayusin ang problema agad. Pero hindi siya nito pinapansin. Hindi raw magbabago ang ranggo sa loob ng 30 araw. Labis itong ikinalungkot ng pinsan niya. Gusto niyang iligtas pero hindi niya alam kung paano. Pakiramdam niya'y wala siyang magawa. Ang ganitong ranggo ay malaking panganib sa isang restaurant na naghihingalo. Kahit si Carmi na tahimik ay hindi na rin makontrol. Ang kanyang emosyon, diretsyong nagalit sa pinsan niya. Hindi man lang inimbestigahan, basta na lang ipinagpalagay na ang pakete ng sigarilyo sa kusina ay sa pinsan niya, kahit alam ng pinsan niya na mali siya. Pero nagmatigas pa rin. Nag-away na naman silang dalawa ng matindi. Nagkasakitan pa nga. Buti na lang at pinigilan sila ng iba. Kung hindi, nagkaroon sana ng malaking gulo. Pero gaano man kalaki ang away nilang dalawa, ang ranggo ay hindi magbabago sa maikling panahon. Ang pag-ayos ang solusyon. Ang restaurant ay pinaghirapan ng 2 henerasyon sa pamilya. Ayon sa prinsipyo, kung sino ang nagkamali, siya ang dapat umayos. Inatasan siyang bumili ng mga sangka para sana ayusin ang problema. Pero naharap kay Carmi na matigas ang ulo, nasaktan ng pride niya, at parang kung yumuko lang siya ngayon, ay habang buhay na siyang ko-controlan ni Carmi sa loob ng restaurant. Ayaw niya talagang pumunta. Nagdahilan pa na expired na ang lisensya niya. Nakita ni Sydney na pareho na silang nag-iinit ang ulo, kaya't namagitan siya. Kaya niyang magmaneho para ihatid siya. Wala nang ibang dahilan, kaya't napilitan siyang umalis. Pero sa totoo lang, sa kaibuturan ng puso niya, nagulat pa rin siya na pumayag si Sydney na sumama sa kanya. Hindi siya masyadong gusto ng mga tao, wala siyang masyadong kaibigan, at hindi rin siya nakakaramdam ng maraming pagmamahal. Siguro kaya rin niya pinahahalagahan ang pagkakaibigan nila ng kuya ni Carmi. Kahit sa supermarket, hindi pa rin siya makapaniwala. Lahat sila, nagmamalasakit kay Carmi, iniisip ang nararamdaman niya. Pero sino ang nagmamalasakit sa kanya? Inalo siya ni Sydney habang kinukuha ang detalye kung ano ang nangyari sa restaurant, at nalaman niya mula sa pinsan ng katotohanan tungkol sa kuya ni Carmi. Nagwakas ang buhay ng kuya ni Carmi na dating may-ari ng restaurant, pero maraming masamang bisyo. Matapos ang isang labis na paggamit ng droga, tumayo siya sa tulay at tinapos ang sarili gamit ang baril. Pagkamatay niya, iniwan niya ang restaurant na ito kay Carmi. Pero talagang napakasama ng takbo ng negosyo ng restaurant. Pagkaalis nila, nalaman agad ni Carmi ang isang masamang balita. Dati,
para mapanatili ang operasyon ng restaurant. Umutang ang kuya niya kay Tito Jimmy ng mahigit 300,000 dolyar. Kahit patay na ang kuya niya, hindi pa rin bayad ang utang. Ngayon, dapat sanay si Carmi ang sumasalo sa utang na to. Ayon kay Tio Jimmy, magulo ang restaurant na to at hindi kaya ni Carmi na patakbuhin ng maayos ang lugar na to ng mag-isa. Ang unang problema ay ang sahod ng mga empleyado. Hindi pa rin naayos. Ayaw ni Tio Jimmy na makita si Carmi. Nasundan ang yapak ng kanyang kapatid at tuluyang bumagsak. Ngayon, hindi siya pumunta rito para sa pera, kundi para payuhan si Carmi na sumuko. Kaya nga, nagmungkahi pa si Tio Jimmy kay Carmi na ipinagbili sana sa kanya ang restaurant, pero agad tumanggi si Carmi nang hindi nag-iisip. Para kay Carmi, ito ang lugar kung saan nagtrabaho ang kanyang ama at kapatid. Gusto rin niyang malaman kung anong mahika ang meron dito at 2 henerasyon ng pamilya nila ang naglaan ng buong puso nila rito. Samantala, nakabili na ng mga sangkap ang pinsan niya at si Sydney. Pauwi na sila at hindi talaga niya maintindihan kung bakit handang magtrabaho para kay Carmi ang isang babaeng matalino tulad ni Sydney. Sa paningin ng pinsan niya, si Carmi ay walang pinagkaiba sa isang hanggal na maraming sinasabi. Diretsahan si Sydney at ibinubunyag niya ang pagpapanggap ng pinsan niya. Kahit nagpapakita siyang hindi sang-ayon, alam niya sa sarili niya ang kakayahan ni Carmi. Siguro ang inis ng pinsan niya ay dahil kay Carmi. Palagi kasi siyang nagpapaalala sa kanya ng namayapan nilang kaibigan. At saka, yung hindi pagkilala ni Carmi kung sino ang tama o mali at sinisisi siya. Yung tungkol sa sigarilyo sa kalan, nakakaramdam din siya ng sama ng loob. Ilang araw pa lang niyang hawak ang restaurant, ang dami nang nangyari. Unti-unting bumabagsak si Carmi sa pagod, tinawagan niya ang kapatid niyang babae. Walang buhay ang mga mata niya. Kalmado niyang sinabi sa kapatid niya na binagsakan ng grado ang restaurant at ang panaginip niya na nagluluto siya pero muntik na niyang masunog ang buong apartment. Sa likod ng kalmadong anyo ni Carmi, nagtatago ang isang sensitibong puso. Madalas siyang nagigising sa gitna ng gabi o sumisigaw at umiiyak. Ang pagsusuka ng walang dahilan, ang masamang kalagayan ng kalusugan ni Carmi, ay labis na ikinababahala ng kanyang kapatid na babae sa telepono. Pinapayuhan siya nitong magpatingin sa isang psychologist. Habang naglilinis ng kusina ang pinsan niya, hindi niya sinasadyang matagpuan ng isang liham na nakasingit sa sulok ng dingding. Sa sobre ay nakasulat na para kay Carmi. Ang nagpadala ay si Mike. Si Mike ang pangalan ng kapatid ni Carmi. Kinuha niya ang sulat, nag-atubili sandali, tapos ipinatong sa mesa ni Carmi. Pero pagkalipas ng ilang segundo, kinuha niya ulit at ibinalik sa dati nitong pwesto. May sarili rin siyang iniisip, basta't hindi mahalata ni Carmi. Ang sulat na to, lahat ay maaaring manatili sa dati, at malagpasan ni Sydney ang kanyang probationary period, at maging opisyal na miyembro ng restaurant. Kahit na nakakabahala pa rin ang sitwasyon ng negosyo ng restaurant, ayos na ang problema sa kusina, at mukhang patungo na sa tamang direksyon ang lahat. Hindi na inungkat ng pinsan niya ang nangyari kanina. Tahimik na anako ang pagkakamali sa pag-iwan ng sigarilyo sa kalan. Habang naninigarilyo sa labas, biglang napansin ni Carmi na nawawala ang kanyang sigarilyo sa bulsa. Naalala niya na naiwan niya iyon sa kalan. Kaya pala napagbintangan niya ang pinsan niya kanina. Pero bahagya lang siyang nagsisisi at hindi niya balak sabihin ang totoo. Gayunpaman, dahil dito, napagtanto niyang hindi maganda ang kanyang kalagayan, at nagsimula siyang subukang tulungan ang sarili niya. Pumunta siya sa meeting ng support group na nirekomenda ng kapatid niyang babae. Kinaumagahan, maaga siyang umalis. Nakatayo sa gilid ng lungsod, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw mula sa malayo. Napakaraming emosyon ang nababanaag sa kanyang mga mata, kaya't siya'y mukhang malungkot at naguguluhan. Marahil ang buhay ay isang malabong ulap. Dumalo siya sa pagpupulong ng grupo, ngunit nag-iisa sa huling hanay. Ibinabahagi ng babae sa entablado ang kanyang karanasan. Mayroon siyang asawang lasenggo at palaging nagtitiis. Pagkatapos maglasing ang asawa, ang buhay na iyon ay nagdulot sa kanya ng trauma. Ang solusyon na naisip niya ay mahalin ng lubos ang kanyang sarili. Tinitigan ni Carmi ang babae nang walang anumang ekspresyon. Wala siyang anumang pagnanais na tumayo at magkwento. Walang sino man ang tunay na makauunawa sa universo. Ang misteryo sa isip ng isang tao ay tanging sa kalaliman lamang ng gabi. Muli na naman siyang nagigising sa gitna ng gabi. Paulit-ulit siyang pinahihirapan ng kalungkutan at kawalan ng kakayahan. Talagang nahihirapan siyang matulog kaya piniling pumunta sa restaurant ng maaga. Wala pa ang ibang mga katrabaho sa oras na iyon, nag-iisa siya. Naalala niya ang mga panahong binubuli siya sa trabaho noon. Hindi madali ang maging chef sa isang Michelin-starred restaurant. Ang boss mo ay palaging nasa likod mo, sumisigaw ng sumisigaw. Bilisan mo pa.
Ang ganitong pressure araw-araw ay nagdulot sa kanya ng ugaling maging metikuloso at maingat. Pero ito rin ay naging dahilan para mawalan siya ng pag-asa sa buhay. Kahit umalis na siya sa Mike Halen, nanatili pa rin ang dati niyang gawi sa buhay. Baguhan pa lang sa restaurant, pero mabilis kumilos si Sydney. Desidido, magaling sa trabaho, at nakikita ni Carmi ang ambisyon sa kanya. Mahusay kang katulong, kaya tinawag kita para kausapin. Pag-usapan natin ang susunod na plano sa negosyo ng restaurant. Kailangan nating isipin kung paano maiiwasan ang mga di inaasahang pangyayari. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng restaurant, hindi pwedeng magpabeya si Carmi kahit kaunti. Ngayon, napansin niya na may mga mas murang brand ng ketchup. Pero isang brand lang ng ketchup sa malaking lata ang binibili ng restaurant. Nagtataka siya, pero ang sagot na natanggap niya ay bilhin ang ketchup na yon. Ito ang tradisyon ng restaurant. Walang magawa si Carmi at hindi rin niya alam kung paano kokontrahin. Kaya isinauli na lang niya ang ketchup sa dating lalagyan. Huwag na muna nating isipin ang ketchup. Napakagulo ng restaurant ngayon. Kailangan kong mag-isip ng mas magandang paraan. Pagkatapos mag-isip ng mabilis, gumawa si Carmi ng desisyon na ikinagulat ni Sydney. Gusto niyang ipaubaya kay Sydney ang pamamahala sa kusina. Pagkatapos, bibigyan niya ng ranggo ang iba ayon sa tradisyonal na paraan ng kusina. Mas magiging epektibo ito. Natuwa si Sydney nang malaman niya ito, pero naisip niya na bago pa lang siya at hindi pa niya kayang kumbinsihin ang lahat, kaya tinanggihan niya ang alok ni Carmi bago pa man siya makarating sa restaurant na ito. Sinubukan ni Sydney na magsimula ng sarili niyang negosyo. Pero sa kasamaang palad, nabigo siya. Hindi kumita ang restaurant at nagkaroon pa ng malaking utang na $1,000,000. Kaya pansamantala siyang nakikitira sa bahay ng kanyang ama. Gusto rin niyang magkaroon ng pagkakataong patunayan ng kanyang sarili. Sa puntong ito, tinawag ang lahat ng empleyado sa restaurant. Binigyan ni Carmi ang bawat isa ng kulay asul na apron. Para mas magmukha tayong isang team, sa kanya direktang inanunsyo ang desisyon na si Sydney ang mamahala sa kusina. Hindi man direktang sumagot ang lahat, pero may bahid ng pagkaaway ang mga tingin nila kay Sydney, at nang iinsulto pa. Sa puntong ito, pumasok ang pinsan niya at walang galang kay Carmi. Direktang binato ang apron sa mesa. Kinukot siya ang bagong sistema ni Carmi. Isa lang daw itong kalokohan. Isa-isa ring tumutol ang iba. Kahit matiyag ang ipinaliwanag ni Carmi na ang isang tunay na team ay kailangang may mga patakaran para magbigkis. Basta't gampanan lang ng bawat isa ang trabaho nila, edi magiging maayos ang kusina. Pero hindi pa rin yun matatanggap ng lahat. Pagkatapos, ipinasa niya agad ang kapangyarihan kay Sydney. Kinakabahan si Sydney pero sinubukan pa rin niyang sumulong. Ipinakilala niya ang mga atas ng trabaho sa lahat, pero hindi natuwa si Tina na nasa tabi. Siya ay isang ordinaryong chef lang pero nagtatrabaho na rito simula pa noong panahon ng tatay ni Carmi. Paano siya uutusan ng isang batang babaeng isinilang noong 2000 na baguhan pa lang? Sinabi pa niyang hindi niya naiintindihan ang Ingles. Nahihiya si Sydney pero pagkatapos ng ilang minuto, binago niya ang kanyang disposisyon kahit na ginagawa ng lahat na mahirap ang trabahong ito para sa kanya. Kailangan din niyang gawin ito, pero kahit anong ayos ang gawin ni Sydney, wala pa ring nagkakagusto. Kahit sabihin nilang okay lang para matapos na ang usapan, pero puno pa rin ng pagdududa ang mga mata nila. Habang nagpapahinga sa opisina, nakatanggap ng tawag si Carmi. Nang tawagin siya ng kausap na Mike, natigilan siya. Hindi niya sinabi ang totoo na patay na ang kanyang kapatid. Nagsinungaling lang siya na wala ito roon. Tinanong ng pinsan niya kung sino ang tumawag. Nang malaman ang pangalan ng kausap, tila nagulat siya. Bahagyang natigilan si Carmi sa pagkabaliw ng pinsan niya. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Panaginip lang ba ang lahat? Buhay pa ang kuya ko. Pero nang umalis ang pinsan ko, ako na lang mag-isa sa kwarto. Ang nangyari ay totoo at hindi na mababago. Parang ang daming boses na naririnig ko. Kinukulong ako. Hindi ako makatakas, kaya nagmadali akong tumakbo palabas ng restaurant. Hindi ko pinansin ang pagtataka ng mga tao. Kailangan kong umalis dito at huminga ng ibang hangin. Kahit hindi nagtutulungan ang lahat, nagtitiyaga pa rin si Sydney. Sinusubukan niyang panatilihin ang ayos sa kusina. Regular na inspection sa kalinisan ng kusina. Pero bago pa lang siya, yung mga datihan, syempre, hindi natuwa. Sadyang inilagay sa labas yung cutter. Nasugatan pa si Sydney. Palihim na nilakasan ni Tina yung apoy ng gas, kaya nasunog yung sabaw na katatapos lang niyang gawin. Sunod-sunod na sama ng loob. Pero pagbalik ni Carmi, sakto namang nakita niya to. Hindi niya inalam ang dahilan. Sinimulan niyang sisihin si Sydney. May sama rin ng loob si Sydney na hindi niya masabi kanino. Hinaan na nga niya yung apoy. Bakit nangyari to? May saya ang iba, malungkot ang iba.
Nakita ni Tina na nagtagumpay ang plano niya, kaya tumabi siya at ngumisi ng nakakaloko. Humiyaw pa nga sa tuwa, dahil sa pang-iintriga ni Tina at sa sinadyang paglayo ng ibang tao. Lubos na napahiwalay si Sydney. Pero patuloy pa rin ang kamalasan. Habang naghihiwa ng sibuyas, hindi niya sinasadyang mahawakan ang sugat sa kamay niya. Para masigurong malinis, nagtakda siya ng alarm ng maaga para sa bawat oras. Ang dapat gawin ay maingat na nakaayos, kahit na sobrang nakakainis. Pero patuloy pa rin siyang nagtitiyaga na ayusin para magawa ng maayos ng iba ang kanilang trabaho. Pero nang bumalik ako pagkatapos mag-inspection, nawala na naman ang hiniwa kong sibuyas. Sa pagkakataong ito, hindi na talaga niya kinaya. Parang sumabog ang lahat ng kanyang kinikimkim na emosyon. Buti na lang at may isang taong nakakaintindi at handang tumulong sa kanya. Pagkatapos niyang linisin ang kalat, saka lang siya nagkaroon ng oras para tanggalin ang kanyang guwantes at hugasan ang kanyang sugat. Tinitingnan ng kanyang mapulang daliri. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya nitong mga nakaraang araw. Sa unang pagkakataon, naisip niyang sumuko. Sa kanyang break time, mag-isa siyang umakyat sa rooftop. Gustong gumawa ng maraming bagay pero palaging nahaharang. Matatag ang puso mo, pero parang maling recipe. Hindi makakagawa ng masarap na pagkain. Naiintindihan ni Carmi ang nararamdaman ni Sydney. Mula sa Mike Halen Restaurant hanggang sa maliit na restaurant na ito, lagi siyang pinupuntirya. Kinumusta ni Carmi si Sydney. Ayaw ni Sydney na makita ni Carmi ang kahinaan niya. Isa pa, may sama rin siya ng loob kay Carmi. Itinaas lang niya ang ulo niya. Pinipigilan niyang tumulo ang luha niya. Napakahaba na ng araw na ito para sa kanya. Malinaw na ibinukod at binubuli siya ng lahat. Pero binalewala ito ni Carmi, kaya labis siyang nalungkot. Hindi mo alam, sa pananaw ni Carmi, kung gusto mong maging reyna, dapat mong kayanin ang bigat ng korona. Ang mga pagsubok na ito ay mga hadlang na dapat lampasan ni Sydney. Ang sumunod sa pamumuno ng nakatataas ay dapat niyang ginagawa. Sa pagkakataong ito, bihira kayong maging tapat sa isa't isa. Direktang sinabi ni Sydney ang tunay niyang iniisip. Tama ang prinsipyo, pero napakalamig nito sa pananaw ni Sydney. Halos walang pagkatao si Carmi, hindi ngumingiti, hindi nagsasalita, hindi napapagod. Parang isang perpektong makina sa pagluluto. Kahit walang emosyon, parang nawalan ng kaluluwa. Pero ang hindi niya inaasahan, si Carmi ay prangkang umamin sa kanyang pagkukulang. Hindi niya alam kung bakit kaharap si Sydney. Bigla siyang nakaramdam ng ginhawa. Matagal na niyang ikinwento ang kanyang saloobin. Hindi magkasundo ang kanyang pamilya. Nagdududa ang kanyang kapatid. Ang kanyang kalagayan ay masama. Umabot na sa puntong kailangan niyang dumalo sa mga pagpupulong para sa sarili. Hindi siya isang taong walang pakiramdam. Ang buhay ng bawat isa ay magulo. May mga buhol na hindi kayang kalasin. Ang kanyang katapatan ay nakatulong para mapawi ang galit ni Sydney. Maliban doon, nagsimula na rin niyang maintindihan si Carmi. Naiintindihan niya ang pagiging matigas ang ulo at panlalamig nito araw-araw. Parang araw-araw, napakaraming dapat gawin, pero parang wala ring nangyayari. Lahat ng bagay may panahon ng kasikatan at paghina. Hindi mapipigilan ang oras. Biglang dumating ang kaarawan ng kuya niya, pero wala nang magdiriwang. Mag-isang pumunta si Carmi sa dalampasigan. Pinagmasdan ang paglubog ng araw. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap ang restaurant ng isang espesyal na order. Kailangan nilang dalhin ang mga sangkap sa bahay ng tiyo, kay Jimmy, para magdiwang ng kaarawan ng anak niya. Ang mga donut ay isinasawsaw sa kawali ng tinunaw na tsokolate para maging sarsa. Ang dessert ay inihahanda. Ang mga sangkap ay maayos na inilalagay. Kinakarga ni Carmi ang mga sangkap sa sasakyan. Nakatayo sa tabi niya ang kanyang pinsan na nagpupumilit. Suot ang t-shirt na may logo ng restaurant sa inflatable na hotdog. Hindi nasisiyahan ang pinsan niya sa order na ito. Kilala niya si Tio Jimmy, pero hindi sila magkasundo. Ang problema ay wala silang kakayahang bayaran ang malaking utang. Kaya't napilitan silang magpanggap. Ang birthday party na ito ay isa rin sa mga paraan para makabayad ng utang. Ang totoo, walang gusto ang pinsan ko. Lagi siyang emosyonal. Hindi pa nga kayo umaalis. Nakipag-away na siya kay Carmi dahil lang sa pagpapasok ng sex doll sa kotse. Sa biyahe, nagmamaneho si Carmi na gusot-gusot ang buhok. Hawak niya ang manibela na parang walang pakialam sa mundo. Nasa tabi niya ang pinsan ko, nanunood ng video sa cellphone. Tawa siya ng tawa. Kabaligtaran ni Carmi. Buong biyahe, paulit-ulit siyang nagpapaalala. Isinasaalang-alang ang sitwasyon ng utang ng restaurant. Mamaya, pagpunta natin kay Tito Jimmy, siguraduhin walang masasabi na hindi dapat sabihin. Ang resulta, walang nangyari. Pagdating ng mga gamit, nag-aaway na agad ang pinsan ko at si Tito Jimmy sa may pinto. Sumisigaw siya at pinapagalitan si Tito Jimmy.
Tinatamad na rin si Carmi na umawat basta hindi makaapekto sa trabaho niya. Ayos lang. Habang naghahanda ng mga sangkap sa bakuran, biglang gumamit ng gamot ang pinsan ko. Kaya nagulat si Carmi. Napansin ng pinsan ko ang pagdududa ni Carmi at matiyagang nagpaliwanag. Race 8 lang yun para sa bipolar disorder. Kaya pala, sa loob ng maraming taon, ang pinsan ko pala ay may problema sa pagkontrol ng emosyon. Sa likod ng kanyang pagiging agresibo, nagtatago ang isang sensitibong puso. Si Tito Jimmy at ang pinsan ko ay talagang malapit sa isa't isa. Ilang oras pa lang ang nakalipas, nag-aaway sila. Pero ngayon magkatabi na silang nagchichismis tungkol sa iba. Pero pagdating kay Carmi, pareho silang yumuyuko. Ang bait-bait niyang tao, bigla na lang nawala. Sino ba ang hindi malulungkot? Sa party, nakita muli ni Carmi ang maraming dating kakilala. Halos lahat ng tao sa paligid niya ay alam ang nangyari sa kanyang kapatid. Pinayuhan si Carmi ng pinsan niya ng may magandang intensyon at panghihinayang, na dapat siyang tumingin sa hinaharap. Ngumiti lang si Carmi bilang tugon, na parang wala siyang pakialam. Sa una, maayos ang lahat, pero nagdulot ng gulo ang pinsan niya. Pagkatapos uminom ng gamot, hindi niya sinasadyang nahulog ang lalagyan ng gamot sa lalagyan ng juice. Malapit nang matapos ang party, nakahandusay na sa damuhan ang mga batang uminom ng juice. Akala ni Carmi noong una, pagod lang maglaro ang mga bata, pero nang buksan niya ang lalagyan ng juice, biglang nagbago ang kanyang itsura. Tuluyan nang natunaw ang lalagyan ng gamot. Medyo mapagbigay si Tio Jimmy. Matapos matiyak na ligtas ang mga bata, mukhang ayos na siya, kahit papaano'y tahimik muna. Sinamantala niya ang pagkakataon para ikwento kay Carmi ang nakaraan. Nakita ni Carmi ang litrato ni Tito Jimmy at ng kanyang ama. Magkapatid sila at halos magkasing edad. Kaya noon, marami silang pinagkakasunduan. Komplikado ang nararamdaman ni Carmi sa kanyang ama. Sabi niya, hindi niya maalala ang kanyang ama, pero gusto pa rin niyang malaman ang mga kwento tungkol sa kanya. Tumingin si Tito Jimmy sa litrato at nagsimulang maglakbay ang isip niya. Halos 20 taon nang hindi nagkikita ang tatay ni Carmi at siya. Nagtalo ng husto ang dalawa noong huli silang magkita. Matigas ang ulo ng tatay ni Carmi, at palaging gumagawa ng mga bagay na sa tingin ni Tio Jimmy ay hanggal. Laging lumulutang ang isip niya, at naghirap ng husto bago tuluyang nabuksan ang restaurant na ito. Alam ni Tio Jimmy na kahit gaano kahirap, si Carmi ay hindi ipagbibili sa kanya ang restaurant dahil dala nito ang malaking bahagi ng buhay ng tatay niya at ng kuya niya, kaya espesyal ito sa kanya. Ikinwento niya kay Carmi ang isang panaginip kung saan nakasakay siya sa kotse kasama ang tatay ni Carmi. Kahit mabilis ang takbo ng sasakyan, ayaw pa ring mag-seatbelt ng tatay ni Carmi. Ganyan siya buong buhay niya. Laging nakikipagsapalaran. Tahimik na nakikinig si Carmi. Magkamukha ang kuya niya at ang tatay niya. Pareho silang naglalaro sa buhay sa restaurant. Sa wakas, nakabawi na rin ng loob si Sydney. Medyo nakikipagtulungan na ang iba, pero ayaw pa ring makinig ni Tina. Hinahamon pa nga niya si Sydney ng harapan. Tinatanong niya kung sino raw siya para utusan siya. Kahit sinubukan ni Sydney na ipaliwanag na ginagawa lang niya ang trabaho niya. Pero bilang isang matagal ng empleyado, hindi pa rin maintindihan ni Tina kung bakit mas mataas ang posisyon ni Sydney kaysa sa kanya. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay nabunyag. Kaya pansamantalang sumuko na lang si Sydney. Buti na lang, ang panadero ay isang taong walang masyadong iniisip. Gustong-gusto niyang maghurno. Pero dahil wala siyang formal na pagsasanay, wala pa siyang nagagawang maayos. Kaya nag-e-eksperimento na lang siya. Gusto niyang gumawa ng bagong uri ng donut para sa restaurant. Nang malaman ng tungkol kay Sydney, agad siyang pinasigla at sinabi niyang handa siyang tulungan siya sa mga problemang kinakaharap niya. Tuwang-tuwa ang panadero at nag-umpisang mag-aral ng iba't ibang klase ng donut. Wala na siyang pagdududa kay Sydney. Ang ibang mga tao sa restaurant ay unti-unti na ring nasasanay dito, sa pagharap kay Tina na laging ayaw makipagtulungan. Malumanay na pamamaraan lang ang magagawa ni Sydney. Marahan niya itong tinutulungan sa trabaho at pinapaalalahanan sa tamang paraan ng pagluluto. Kahit hindi pa rin siya nagpapasalamat, mas maganda na ang ugali niya kumpara sa matinding pagtanggi niya dati. Malaki na ang ipinagbago ng pakikitungo niya, hanggang sa nasunog niya ang sabaw. Hindi sinamantala ni Sydney ang pagkakamali niya, kundi tinulungan pa siyang magluto ng bagong sabaw. Bahagyang nakonsensya si Tina. Nagsimulang gumuho ang matatag niyang panangga, pero hindi pa rin siya nagpatalo, kaya nagbabangayan pa rin silang dalawa, hanggang sa taos-pusong purihin ni Sydney ang luto niya, na muling nagparamdam sa kanya ng kabutihan ni Sydney. Sa wakas, hindi na siya nag-atubiling tratuhin ng mabuti si Sydney. Sa kusina,
Sa dalawang babae, siya ang talagang nakakaintindi kay Sydney. Isinantabi niya ang mga ilusyon at sa unang pagkakataon, tinawag si Sydney na chef. Napabuti rin ang relasyon nilang dalawa. Dahil sa talino niya, matagumpay na nalutas ni Sydney ang krisis. Nagtagal din hanggang gabi si Carmi, ang tagapamahala ng kusina. Pagkatapos ng party, umuwi sila ng pinsan niya sa restaurant. Ang mapagbigay na panadero ay naghanda ng panghimagas para sa lahat. Nagtipon-tipon ang lahat. Isang bihirang pagkakataon ng mainit at payapang kapaligiran. Pagbalik sa bahay, nakahiga si Sydney sa kama at nakatingin sa madilim na gabi. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga lumang alaala. Hindi talaga siya makatulog, kaya pagliwanag ng araw, bumangon siya, nagbihis, at lumabas. Pumunta siya sa restaurant at sinimulan ang araw ng trabaho. Maagang kinausap siya ni Carmi tungkol sa problema sa gastos ng restaurant. Sa ngayon, sapat lang ang kinikita ng restaurant para sa gastusin, walang tubo. Nagbabalak pa lang silang maglabas ng bagong menu nang biglang may kakaibang ingay sa banyo. Dali-daling tumakbo si Carmi para tingnan, at nang yumuko siya sa inidoro, biglang sumabog ang inidoro at tumalsik ang tubig sa kanya. Ang masaklap pa, dahil nasira ang tubo ng tubig, kailangang pansamantalang isara ang restaurant. Ang negosyong nagsisimula pa lang ay muling bumagsak. Kailangan ni Carmi na humanap ng paraan para ayusin ito. Hindi pa lalampasin ng pinsan niya ang anumang pagkakataon para kotsain si Carmi. Palagi siyang nakikipagkompetensya ng palihim kay Carmi. Carmi, pinili pa ring huwag pansinin at tumawag sa kumpanya ng repair. Inayos na ipagpatuloy ng iba ang trabaho. Yung gumagawa ng tinapay, nag-aaral pa rin tungkol sa donut. Suot niya ang lahat ng protection at pinababasa sa kaibigan niya ang mga hakbang. Ang hitsura niya ay parang nag-e-eksperimento. Mabilis na naayos ang banyo. Narinig naman ni Carmi ang isang katotohanan mula sa pinsan niya. Nagbebenta raw ng marijuana ang pinsan niya sa likod ng restaurant. Kahit itinatanggi niya at sinasabing ideya raw lahat yun ng kapatid ni Carmi. Ginawa niya iyon para mapalaki ang kita ng restaurant. Pero ikinagalit din ito ni Carmi sa kanyang masamang kapatid. Sa salaysay ng pinsan niya, nag-udyok ito ng kanyang damdamin. Para sa kanya, ito'y isang dahilan lang para pagtakpan ng pinsan niya ang sarili niya. Dahil hindi naman talaga sila magkasundo, nagkaroon ng pagtatalo. Biglang nawalan ng kuryente ang restaurant. Hindi pwedeng iwanan ng maraming sangkap ng magdamag kung walang refrigerator. Kaya pansamantalang itinago ni Carmi ang mga sangkap sa bodega ng bayaw niya. Pero nang marinig ito ng kapatid niya, nagalit siya dahil siya ang pamilya ni Carmi. Pero kapag may problema, ang unang tinatawagan ni Carmi ay ang asawa niya. Kaya pakiramdam niya, hindi siya kailangan. Galit siya at nag-aalala kay Carmi. Akala niya hindi pa rin siya pumupunta sa meeting para sa suportang pang-emosyonal. Nang malaman niyang pumunta si Carmi, agad lamambat ang puso niya. Nawalan na siya ng isang kapatid, ayaw na niyang mawalan pa ng isa. Ang mawalan ng kuryente at hindi makapagnegosyo ay hindi makakapigil kay Sydney. Sa panahong ito ng krisis, ipinakita niya ang malakas na kakayahan sa pamamahala at koordinasyon. Para hindi maapektuhan ang kita, pinangunahan niya ang lahat na magtayo ng kusina sa labas. Ang pagbibigay ng espesyal na serbisyo sa pagkain ay makakatulong din para gumanda ang negosyo. Abala ang lahat, tanging ang panadero lang ang nakasandal sa poste at mukhang medyo dismayado. May kanya-kanya tayong pwesto, kanya-kanya tayong ginagawa. Siya lang ang hindi alam kung ano ang dapat niyang gawin. Dahil dito, nakakaramdam siya ng labis na panghihina ng loob. Sa pagkakataong ito, hindi siya binalewala o sinisi ni Carmi. Kinukumbinsi siya ng nanay niya na lahat naman nahihirapan. Ang importante ay magpatuloy, sabi ng panadero na dating nagtrabaho sa McDonald's. Hindi niya kailangan doon ang pagiging malikhain. Kailangan lang niyang magluto ng mga semi-finished products, at gusto niya ang trabahong ito. Gusto rin niyang gumawa ng masarap na donut. Ikinwento ni Carmi sa kanya ang mga karanasan niya noon. Halos masunog niya ang kusina. Pero ano naman, unti-unti lang, sabi niya sa panadero. Habang kinukumbinsi rin ang sarili niya. Sira ang condenser sa refrigerator. Ang pagpapaayos ng refrigerator ay nagkakahalaga ng $5,500, kaya labis itong ikinababahala ni Carmi. Wala talaga siyang sapat na pera kaya ang tanging maaasahan niya ay ang kanyang pinsan. Bagamat tinulungan ng pinsan si Carmi, sinamantala rin niya ang pagkakataong ito para siya'y kutsain. Hindi alintana ni Carmi, basta't makapagpatuloy ang negosyo ng restaurant. Dahil sa mga nangyari ngayong araw, naalala ni Sydney ang kanyang malungkot na karanasan. Noon, punong-puno siya ng sigla na magsimula ng sarili niyang negosyo. Nagbukas ng restaurant, pero dahil sa kakulangan ng karanasan, tuluyan itong nabigo. Ang mas masahol pa,
Ang karanasang iyon ng pagkabigo ay sumire sa kanyang credit history, na nagpabago sa buhay niya at nagdulot ng kaguluhan. Napakarami na niyang pinagdaanan sa murang edad, at hindi pa rin siya lubusang nakakaahon. Madalas siyang hindi makatulog sa gabi, gustong bumawi pero walang paraan. Kahit na wala pang karanasan si Carmi sa pagnenegosyo, dahil matagal na siyang nagsarili, naiintindihan niya ang nararamdaman nito, dahil pareho silang gumala sa dilim ng mag-isa ng matagal. Pero bawat karanasan ay may itinuturo sa tao. Kahit na nagtatrabaho siya ngayon sa isang restaurant, may pag-iisip pa rin si Sydney ng isang negosyante. Pakiramdam niya, ang kasalukuyang sitwasyon ng restaurant ay kayang solusyonan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng negosyo. Halimbawa, magdagdag ng serbisyo ng delivery. Sa gayon, makakakuha pa ng dagdag na kita. Pero hindi ganoon ang iniisip ni Carmi, masyadong padalos-dalos. Ang mas kailangan ngayon ay patatagin ang negosyo ng restaurant. Masyadong malaki ang hakbang ni Sydney. Ang pagbabago ay nangangahulugang peligro. Habang nag-uusap ang dalawa, may kumatok ng malakas mula sa labas. Ang dumating ay ang kapatid ni Carmi, siya ang naggarantiya sa restaurant noon. Isa rin siya sa mga kasosyo, pero halos 5 taon nang hindi nagbabayad ng kahit isang sentimo sa ahensya ng buwis. Kung hindi sila magbabayad, makukumpiska ang bahay niya. Ngayon, pumunta siya rito para hanapin si Carmi at kalkulahin ulit ang buwis. Kinuha ni Carmi ang lahat ng dokumento. Nag-usap silang dalawa sa opisina. Sa bawat pahinang tinitingnan, nagagalit ang kapatid niya. Puro basura lang yan, walang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ang kuya mo, noong nabubuhay pa, magulo ang pagpapatakbo ng restaurant. Pareho kayong dismayado, pero kailangan pa ring magpatuloy. Kung hindi maayos ang problema sa buwis, baka palayasin ng ahensya ng buwis ang kapatid mo, kahit anong oras. Samantala, patuloy pa rin ang pag-aaral niya sa dessert ng panadero. Dahil sa paghikayat ni Carmi, mas nagiging matapang siya sa bawat pagkabigo, mas maingat sa bawat hakbang. Natutulog pa nga siya sa restaurant, nakakalimutan ng kumain at matulog, para lang makagawa ng perpektong donut. Lumipas ang panahon ng tahimik, palihim na binabago ang lahat. Maraming bagay na akala natin dati mananatili magpakailanman, ay maaari ring mawala sa loob lamang ng ilang araw. Ang biglaang pagkasara ng bar sa tabi ay ikinalungkot ng husto ng pinsan ko. Ang bar na iyon, mula pa noong 1921, sa paningin niya, hindi na lang basta isang bar, kundi nagdadala rin ng kahulugan ng panahon para sa labis na modernisasyon ngayon. Hindi siya lubos na sumasang-ayon. Matigas ang ulo niya at gusto niyang walang magbago, pero parang walang pakialam ang mundo sa iniisip niya. Ang pinsan ko na karaniwang agresibo ay bihira ring maging malungkot ng ganoon. Habang kausap niya si Sydney, may putok ng baril sa labas. Halos mabasag ang salamin ng restaurant. Lumabas ang pinsan niya para mag-inspeksyon, pero walang nakita. Pero ang putokan na yun ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong magpasikat. Kilala niya ang mga siga sa kalye, kaya pinahanap niya kung sino ang nagpaputok. Pagbalik niya sa restaurant, halata namang mas masaya ang pinsan niya. Naglilinis ang lahat ng mga bubog, at hindi pa tapos ang mga papeles. Ngayon, dagdag pa to sa problema, kaya nagrereklamo ang kapatid niya. Pero isang sinabi ni Carmi ang nagpatigil sa kanya. Kung pinanagutan mo ang iyong kapatid na adik, dapat inasahan mo na ang araw na ito. Dahil sa ugali ni Carmi, nagkaroon na naman ng matinding away ang magkapatid. Pero pagkatapos ng away, ibinaon pa rin ni Carmi ang sarili sa mga masalimuot na libro. Sa huli, pamilya pa rin kayo, hindi naman sa ayaw niyang tulungan ka, kundi nakakaramdam lang siya ng kawalan ng kakayahan, hindi niya alam ang gagawin. Ang restaurant na ito ay talagang isang gulo, halos bawat segundo may nangyayari. Kahit na nandito siya ng 12 oras bawat araw, kulang pa rin ang oras. Pero sadyang ayaw pa rin niyang sumuko. Noong break, kinuwento niya sa pinsan niya na ang peklat sa braso niya ay dahil sa napaso siya noong birthday ng kuya niya noong 15 siya. Hindi talaga maganda ang kabataan niya. Pakiramdam niya, ang buhay ay parang isang malaking butas na puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi rin naman mas mabuti ang pinsan niya. Kahit may anak siyang babae, hindi naman siya isang mabuting ama. Sa mata ng anak niya at ng ex-wife niya, isa siyang pabigat. Ang ex-wife niya, nakasave pa nga ang pangalan niya sa phone. Kapag may masamang balita, bago pa man siya makapagsalita, ibinababa na agad ang telepono. Tanging kapag nagtatrabaho lang si Carmi siya nagkakaroon ng sigla, pero nananatili pa rin siyang tensyonado. Samantala, nakaimbento si Sydney ng bagong putahe. Sabik niyang ipinatikim ito kay Carmi, umaasang pupurihin siya nito. Pero hindi man lang napansin ni Carmi ang nagbabadyang pag-asa sa mga mata ni Sydney. Masyado siyang abala sa pagsagot sa sunod-sunod na tanong ni Sydney. Paulit-ulit lang niyang sinasabi,
hindi pa sapat. Nasaktan si Sydney sa reaksyon ni Carmi, kaya para siyang sumuko. Basta na lang nagbigay ng pagkain sa isang customer pagkatapos magsiuwian ng iba. Nagpatuloy sina Carmi at ang kapatid niya sa pagsusuri ng mga libro. Nag-uusap tungkol sa nangyari sa araw na iyon, at naiinis din ang kapatid niya. Galit siya dahil simula nang dumating si Carmi sa restaurant, parang nabaliw na ito sa trabaho at hindi na siya pinapansin. Pero hindi rin maintindihan ni Carmi kung bakit kakaiba ang nararamdaman ng kapatid niya. Hindi naman dapat sisihin ang restaurant dahil sa problema ng kuya niya. Pero sa pananaw ng kapatid niya, paano naman siya hindi magagalit? Ilang oras pa lang ang nakalipas, naglilinis pa siya ng mga basag na bubog sa sahig. Ngayon naman, nakabaon ang ulo niya sa isang tumpok ng papeles. Ang buhay ng pamilya nila, pera, pati na buhay ng kuya niya, lahat ay sinisipsip ng lugar na to. Para sa kanya, ang restaurant ang black hole. Gusto niya ng tahimik na buhay, hindi yung araw-araw na may bagong panganib na haharapin. Carmi, sa wakas naiintindihan mo na ang kapatid mo. Malabo ang pananaw ko sa buhay. Madalas, hindi ko talaga alam kung ano ang dapat kong gawin. O sa madaling salita, wala akong pakialam kung ano ang ginagawa ko. Ikinulong niya ang puso niya, nagkukubli sa madilim at mapanglo na sulok. Matapos nilang magbukas ng loob sa isa't isa, gaman ang pakiramdam nila. Pagkatapos noon, nakita ni Carmi ang lumang payroll sa mga dokumento sa kaliwa niya. Nalutas na ang problema. Pero pagkatapos ng unos, may panibagong bagyo na namumuo. Kinabukasan, sa harap ng restaurant, ang mga goons mula sa iba't ibang grupo ay nagkaroon ng matinding pagtatalo para sa teritoryo. Naapektuhan ng ingay ang pagkain ng mga customer. Hinarap ni Sydney ng mag-isa ang 12 ng malalaking lalaki. Hindi niya, na natakot na diretsong patahimikin sila. Napatingin sa kanya ang lahat. Pero nang makita nilang isa lang siyang batang babae, nag-umpisa na naman silang magtalo. Matyaga lang silang kinausap ni Sydney. Nakita yun ng pinsan niya kaya kumuha siya ng baril. Hindi niya mapigilan ang init ng ulo niya. Pero hindi lang naman karahasan ang solusyon sa problema. Sa pamamagitan lang ng salita, unti-unting napakalma ni Sydney ang sitwasyon. Binigyan niya sila ng mga sandwich na natira sa tindahan. At pumirma sila ng kasunduan ng kapayapaan doon mismo. At matagumpay na napigilan ang away. Hindi makapaniwala ang pinsan niya na hindi lang pala karahasan ang solusyon sa problema. Dahil sa epekto ng kanyang mania, madalas siyang nasa estado ng pagiging balisa. Pero ngayon, nalutas ni Sydney ang lahat, kaya hindi niya magawa. Nagsimula siyang magduda sa sarili niya at nakita rin niyang nagbago na ang restaurant. Nagagalit pa nga siya kay Sydney. Pero sa pagkakataong ito, kampi si Tina kay Sydney. Tama ang tinatahak ng restaurant ngayon, umuunlad ang lahat. Malinis, maayos, organisado, pati ang kanyang pagluluto ay bumuti. Malaki ang naitulong ni Sydney. Mahal niya ang kapatid niyang si Carmi, pero nakaraan na ang nakaraan. Humahanga siya sa kakayahan ni Sydney at iginalang niya ito. Dahil sa kanyang kakayahan, pero hindi iyon ang iniisip ng pinsan niya. Ang pagiging bata pa ni Sydney at nagawang patatagin ang sitwasyon ay nakakapanlumo sa kanya. Naisip pa niyang umalis. Pero hindi niya alam kung saan pupunta. Ngayon, malinis at maliwanag ang restaurant. Malinis na malinis ang kusina at lahat ay sumusunod sa tamang proseso. Kahit ang pag-aaral sa dessert ng panadero ay nagkaroon ng ilang tagumpay. Tanging ang pinsan niya ang nakatayo mag-isa sa gilid ng kalsada. Pakiramdam niya ay hindi siya kabilang. Lahat ng nasa paligid ni Carmi ay nagbabago, pati na rin siya. May malalaking pagbabago ring nagaganap sa pahayagan ng mga kritiko ng pagkain. May artikulong pumupuri sa bagong putaheng pinag-aralan ni Sydney. Lumabas na nagkataon lang na naihain ang putahe ni Sydney sa mesa ng kritiko ng pagkain. Sanay na si Carmi kaya hindi niya masyadong pinapansin. Kaya abala pa rin siya sa pag-aayos ng mga gawain sa araw na iyon. Para sa mga papuring iyon sa mga tabloid. Hindi mo man lang tiningnan at akala mo pangkaraniwan lang ang sumulat. Pero dahil din sa artikulong ito kaya tinanggap ni Carmi ang dating alok ni Sydney. Ngayon ang unang araw na ilulunsad nila ang serbisyo ng paghahatid. Abala ang lahat, pero parang wala pa ring pakialam ang pinsan niya. Binansagan pa nga niya si Sydney, ng pabiro, na boss kritiko. Sobrang puri niya sa pagkain ni Sydney kaya medyo nainsulto ito. Pero dahil din sa pagkakataong ito, posibleng lumago ang negosyo ng restaurant. Opisyal nang inilunsad ang serbisyo ng paghahatid. Abala si Carmi sa pag-aayos bago magbukas. Hinihila naman ng pinsan niya si Sydney sa isang tabi at pumapalakpak ng pilit kahit palagi niya itong tinatawag na boss. Punong-puno naman ng panunuya ang mga salita niya bago pa man dumating si Sydney dito. Siya ang nagdedesisyon sa lahat ng bagay sa restaurant. Ngayon, nagbago na ang lahat.
Tumataas ang kredibilidad ni Sydney sa restaurant kahit ang mga pagkaing pinag-aaralan niya ay nailalathala sa dyaryo. Pinili niyang umatake ng direkta. Tinatanong si Sydney kung ano ang pakay niya. Sa tingin niya, hindi kailangang baguhin ang mga nakasanayan. Nabubuhay ang restaurant dahil sa mga dating customer. Ngayon, mas gumaganda ang pagkain, lumalaki rin ang reputasyon, kaya't nakakaakit ito ng mga bagong customer. Itataboy ng mga bagong customer na ito ang mga dating customer. Ang pinsan niyang makaluma, simple lang ang argumento ni Sydney. Empleyado lang sila ng restaurant. Bukas ang restaurant para magnegosyo. Hindi mahalaga kung sino ang customer. Ang mahalaga, masarap ang pagkain. Basta handang magbayad ang customer, negosyo ay negosyo. Dahil wala siyang maisagot, inatake na naman ni pinsan ang edad ni Sydney. Tapos, pinutol ni Carmi ang pagtatalo nilang dalawa. Ayaw kong magkaroon ng anumang problema ngayon. Pero nangyari pa rin, dahil hindi sanay sa sistema ng takeout orders. Nakalimutan ni Sydney i-off ang pre-order option, kakabukas pa lang ni Carmi ng delivery system. Tuloy-tuloy na nag-iimprenta ang printer ng mga order. Ayun na nga, hindi nila kayang tugunan ang biglaang dami ng order. Paano makakayanan ng ilang tao lang sa restaurant ang daan-daang order? Mukhang malaking problema to para kay Carmi. Hindi talaga sapat ang reserve sangkap para sa dami ng order na to. At sa mga oras na to, 8 minuto na lang bago magbukas ang restaurant. Gustong magpaliwanag ni Sydney, pero hindi nakikinig si Carmi. Wala na siyang magagawa kundi magpautos. Maghanda ang lahat ng pagkain ayon sa mga order. Mag-uumpisa na ang laban. Agad ding pumasok si Sydney sa trabaho. Pinapagawa sa lahat ang kanilang mga gawain, maliban sa panadero. May gana ka pang mag-aral ng donut sa ganitong oras. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-imprenta ng order. Sumabog na ang estado ni Carmi. Sinigawan niya si Sydney na lumayo. Kahit gusto niyang ayusin, hindi pa rin siya pinapansin. Wala na siyang ibang iniisip. Puro na lang 76 na parte ng baka, 34 na parte ng manok, 12 parte ng fries, at 12 parte ng mashed potatoes. Pero sa pagmamadali, lalong nagkakagulo. Hindi sinasadyang nabangga ni Sydney ang pinsan niya, at nagdulot na naman ng bagong away. Nakatayo si Carmi sa harap ng printer ng order, naririnig ang ingay ng makina, at lalong nawawala ng kontrol ang emosyon niya. Abala siya sa pagsusuri ng mga order pero nasira yung marker. Kaya sumigaw siya para humingi ng marker, at umalingaw yung sigaw niya sa buong kusina. Sa puntong ito, hindi pa rin tumitigil yung pinsan niya. Inagaw na naman niya yung trabaho ni Sydney. Ginawa niya yung gulay na naka-assign kay Sydney. Sinisisi pa niya si Sydney. Sinasabing masyado raw itong mapagdamot. Hindi na nakapagpigil si Sydney at sumagot sa pinsan niya. Kinuha niya yung kutsilyo. Buti na lang, dumating si Carmi sa tamang oras at pinigilan silang mag-away pa. Pero yung panadero, walang pakiramdam, tuwang-tuwang sinabi kay Carmi na nagawa na niyang mag-perfect ng donut. Ipinagmalaki pa niya, kaya ayon, napag-alitan. Dahil sa inasal ni Carmi, nagtampo yung panadero. Ibinagsak niya yung tray sa sahig, tapos yung pinsan naman, nagwawala pa rin. Pagkatapos niyang asarin si Carmi, umatras siya nang hindi sinasadya. Sakto namang nataman niya yung kutsilyo ni Sydney, nasugatan yung puwet niya. Kalmado lang siya, walang reaksyon sa mukha. Pumunta siya sa kusina para magpabenda sa mga kaibigan niya. Si Sydney naman, halos masiraan na ng bait dahil nasaktan niya ang pinsan niya. Mag-isa siyang nakaupo sa locker room at balak nang umalis. Sinubukan ni Carmi na makipag-ayos, pero isinukbit na niya ang bag niya. Kaya ayon, nag-resign si Sydney. Ito ang unang beses na hinarap niya si Carmi. Magaling na chef si Carmi, pero napakasama niyang manager. Pagkasabi ni Sydney nito, masaya siyang umalis. Nakitaan ng pagkadismaya si Carmi. Ang problema, mahaba ang pila ng mga customer sa labas. Kailangan mong magpatuloy sa trabaho kahit naiinis ka, at dahil sa sobrang inis, sinuntok mo ang ordering machine. Pero hindi mo ipinapakita ang nararamdaman mo at hindi mo rin pinipigilan si Sydney. Dahil sa pride mo, mag-isa mong haharapin ang buhay. Pero sunod-sunod ang problema, kaya lalong sama-sama ang loob mo. Sa isang iglap, walang makakapagsabi kung ano ang mangyayari. Mula sa isang araw na nagsimula ng normal at masaya, hanggang sa pagbagsak, isang trigger lang at ilang minuto ang kailangan. Ang mapanuyang pinsan mo, abala naman ang panadero sa kanyang ginagawa. Nagkagulo si Sydney, nag-resign, at pati ang mga sigaw ni Carmi. Kapag mas magulo, mas madaling magkamali, at kapag mas tense, mas mahirap makita ang kabuuan. Sa panahong ito, nagsimula na namang magkaroon ng kakaibang panaginip si Carmi. Napapanaginipan niyang sumasali siya sa isang cooking show. Sa show,
Ikinukwento niya ang kanyang karanasan. Ang kanyang kuya ay nag-abuso ng droga at nagpakamatay sa tulay. Wala siyang iniwang huling habilin. Ang tanging iniwan niya kay Carmi ay ang restaurant na ito. Dati siyang pinakamagaling na chef sa Chicago. Pero ngayon, kailangan niyang harapin ang kalbaryo. Naalala ko yung iniwan ni kuya sa panaginip ko. Magluluto sana ako, tapos nawala yung karne. Napakaraming tawanan sa dilim, parang hinihintay ako ng lahat. Napahiya ako. Nakita ko ulit yung kasinang umuusok. Nakita ko yung mabangis na itim na oso. At napunta ulit ako sa tulay na yon. Nandoon pa rin yung itim na oso. Tuloy pa rin ang tawanan. Unti-unting lumalaki ang pupil ko. Lalo akong nanghihina. Tumunog ang telepono. Nagising ako mula sa panaginip. Biglang bumalik ang napakaraming alaala. Yung pagtatalo namin ni Sydney. Sa gitna ng abalang trabaho sa restaurant, may isang boses na umalingaw-ngaw. Sinasabi nitong hindi raw siya nababagay doon at dapat siyang pumunta sa mas magandang lugar. Sinubukan ni Carmi na kumalma at muling dumalo sa grupo ng suporta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakaupo sa sulok. Sa halip, buong tapang siyang humarap sa lahat para ibahagi ang mga sikreto sa kanyang puso. Ikinwento niya ang kanyang istorya at ang tungkol sa kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid ay isang taong nag-aatubili. Siya ay isang chef at madalas silang magluto kasama ng kanyang kapatid. Ang pagluluto ang kanilang pinagsasaluhang hilig habang siya ay lumalaki. Malaki ang naitulong sa akin ng kuya ko noong natatakot ako, palagi niya akong inaaliw. Sinasabi niyang harapin ko ito. Maingay ang kuya ko pero napakagiliw rin. Siya ang laging sentro ng atensyon sa puso ko. Ang kuya ko ang matalik kong kaibigan, ang nagbigay sa akin ng maraming lakas. Pero pagdating sa tunay na buhay ng kuya ko, kakaunti lang ang alam ko. Hindi ko maintindihan ang kuya ko. Hindi ko man lang alam na sangkot siya sa harina. Dahil dati ayaw akong papasukin ng kuya ko sa restaurant. Kaya nagalit ako at nagtrabaho sa isang pinakamagandang restaurant. Habang gumagaling siya, lalo naman siyang nalulumbay. Tapos, biglang namatay ang kuya niya. Bigla siyang naging tagapagmana ng restaurant. Sinubukan niyang pagandahin ang negosyo. Pero mas lalo lang itong lumala. Ang hindi niya pagkakasundo sa kuya niya ay naging bangungot na bumabagabag sa kanya ng maraming taon. Siguro, walang makakapagpayo sa kanya tungkol sa buhay. Pero nang sabihin niya ang mga ito, gaman ang pakiramdam ni Carmi. Pagkaalis ni Sydney, si Carmi na ang humawak ng lahat sa restaurant. Sarado ang restaurant ngayong gabi dahil may nagpa-party para sa despedida de soltera. Sa bahay ni Sydney, abala si Marcus sa paggawa ng tinapay at si Sydney naman, nagtitimpla ng matamis. Pagkatapos umalis sa restaurant, sa wakas hindi na nagmamadali. Pero habang mas nakaka-relax, mas hindi komportable si Sydney dahil bigla siyang nawalan ng sandigan sa buhay niya. Nakaimbento na naman siya ng bagong putahe, ang Chilean Sea Bass. Nag-uusap sila. Ikinukwento ni Sydney kay Marcus ang mga karanasan niya noong kolehiyo, noong kapapasa niya lang sa Culinary Academy. Kaya walang alam, at madalas din siyang makaramdam ng kawalan ng kumpiyansa sa sarili sa gitna ng isang grupo ng mga kaibigan sa pag-aaral. Sa pagkakataong ito ng bakasyon, bumili siya ng one-way ticket papuntang New York. Ginastos niya ang lahat ng pera niya sa lahat ng lugar na maisip niya, at kinain ang lahat ng masasarap na pagkain para magkaroon ng karanasan. Bilang isang chef, sa lahat ng iyon, ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya ay gawa mismo ni Carmi. Nagtrabaho siya dati sa isang high-end na restaurant. Ang trabaho niya ay magbalat ng patatas. Sa trabahong iyon, nagtiyaga siya ng higit sa 8 buwan. Kinain ni Sydney ang donut na nahulog sa lupa ng panadero. Pinuri niya siya sa pagluluto ng napakasarap, at pareho silang nagrereklamo tungkol kay Carmi. Pero hindi balak ng panadero na magbitiw sa trabaho. Balak niyang bumalik sa restaurant pagkatapos ng ilang panahon. Sa mundo ng mga adulto, walang tama o mali. Maraming bagay ang kayang lutasin ng malamig. Sa puntong ito, gustong-gusto na talagang bumalik ni Sydney sa restaurant pero hindi pa niya napag-iisip ang mabuti ang pangarap niya na bayaran ang lahat ng utang. Tapos magbukas ng sarili niyang restaurant at gumawa ng masasarap na pagkain. Hangang-hanga ang panadero kay Sydney at Carmi. Pareho silang may kanya-kanyang galing. Kahit may problema si Carmi sa pag-uugali, talagang may talento siya sa pagluluto pagkatapos ng abalang araw sa restaurant. Pinuntahan ni Tina si Carmi dahil medyo nag-aalala siya para kay Carmi. Tutal, maraming nangyari kamakailan. Nag-usap silang dalawa tungkol sa kapatid ni Carmi. Hindi iniisip ni Tina na masama siyang tao. Mahal na mahal niya ito. Nag-isip ng malalim si Carmi. Pagkatapos magsimula ang party, nakatayo lang sa labas ng pinto si Carmi at ang pinsan niya. Sa loob, pulang ilaw, asul na alak, maluho at imoral. Hindi maiwasan ng dalawa na banggitin ang kuya ni Carmi. Alam ng lahat na hindi siya kumakain ng harina.
Si Carmi lang ang walang alam. Hindi rin inaasahan ng pinsan niya na magpapakamatay ang kuya ni Carmi. Magkaibigan silang matalik ng kuya ni Carmi. Ang pagkawala nito ay nag-iwan sa kanya ng malaking pasanin. Habang nag-uusap sila, may nag-away sa loob ng restaurant. Sinubukan silang awatin ni Carmi at ng pinsan niya. Pero dahil napalakas ang pinsan niya, hindi sinasadyang naitulak ang isa at napahiga sa lupa, kaya na-hospital. At siya naman, dadalhin sa presinto kung hindi magising yung isa. Kakaso siya ng pananakit ng sadya. Dinyal ng pinsan niya ang telepono ng presinto para tawagan ang dating asawa. Sa pagkakataong ito, wala siyang sinabi, walang dalang masamang balita. Binati lang niya ang dating asawa at anak niya ng good night. Medyo mahaba ang gabi sa presinto. Pero buti na lang at hindi pa rin siya kinakapos ng swerte. Nagising na raw yung isa, pinayagan na siyang magpiyansa. Buong gabi siyang hinintay ni Carmi sa mahabang upuan sa hallway. Para makalabas ang pinsan niya, ginamit ni Carmi ang lahat ng pondo ng restaurant para sa susunod na 2 linggo. Medyo nag-aalala at taos-pusong nagpasalamat ang pinsan niya kay Carmi. Ang taong halos laging nagagalit ay bihira ring malungkot. Halos maiyak nang bumalik silang dalawa sa restaurant. Tapos na ang party, gulo na lang ang natira. Bumalik din ang panadero para tumulong maglinis. Kusang humingi ng paumanhin si Carmi at natuwa siya na bumalik ang panadero. Magkakasama nilang nilinis ang kusina. Mabilis itong nalinis. Naaalala pa rin ni Tina si Sydney at tinanong si Carmi, kailan daw siya papasok? Hindi direktang sumagot si Carmi. Sinasabi ko lang na pansamantala kong pinapalitan ang trabaho niya. Pero sa loob-loob ko, umaasa talaga ako na babalik si Sydney. Halos ubos na ang mga sangkap sa kusina. At ako naman, ubos na rin. Wala na akong pera, wala na ring lakas. Malungkot akong kumuha ng sigarilyo, binuksan ang kalan, at inilapit ang mukha ko para sindihan. Pero biglang sumiklab ang apoy, nagulat ako, at lalong lumaki ang apoy sa harap ko. Nakatitig lang ako sa apoy, natigilan. Buti na lang at napansin agad ng mga tao ang nangyayari, at pinatay ang apoy gamit ang fire extinguisher. Nakita si Carmi sa tabi na tulala pa rin. Nag-aalala ang pinsan niya at tinapak ang mukha niya hanggang sa siya'y tumugon sa wakas. Nakaupo siyang mag-isa sa upuan para magpahinga. Nakita ng pinsan niya na talagang nanghihina siya, kaya hindi niya matiis. Kaya kinuha niya ang liham na nakita niya noon sa siwang. Alam niyang maraming nangyari, gusto man natin o hindi, kailangan pa ring magpatuloy sa buhay. Ang mga karanasan sa panahong ito ay nagpatanda sa pinsan niya ng husto. Sa wakas, nagsimula na rin siyang ilagay ang sarili niya sa posisyon ng iba. Labis na naantig si Carmi nang makita ang sober. Hawak niya ang liham sa kamay niya at hindi niya magawang buksan. Nagkukubli sa sulok, tinitingnan ng pamilyar na sulat sa sober. Sa wakas, naglakas loob magpadala ng mensahe ng paghingi ng tawad kay Sydney. Pagkatapos, binuksan niya ang sober, at ang laman ay isang pangungusap lang, "Mahal kita, kapatid. Gawin mo ang gusto mong gawin." Ang mga salitang ito ang nagpaguho sa depensa ni Carmi. Ang lungkot na lagi niyang tinatago ay biglang bumulwak. Nagmumura siya ng paulit-ulit, pero ang puso niya ay gulong-gulo. Sa likod ng sulat, nakasulat ang recipe para sa pagkain ng mga empleyado. Tiningnan niya ang sober at napangiti. Alam niyang mahal siya. Nagpasya siyang magluto para sa mga empleyado gamit ang recipe ng kanyang kapatid. Parang walang nagbago. Pero nang ibuhos niya ang tomato sauce sa kaldero, natuklasan ni Carmi ang isang tumpok ng pera sa loob ng tomato sauce. Ito ay iniwan ng kanyang kapatid, isang sorpresang regalo niya para kay Carmi. Tinawag ni Carmi ang lahat para buksan ang tomato sauce. Lahat ay may isang balot. Bumalik na rin si Sydney. Lahat ay tuwang-tuwa. Direkta pa nga nila siyang tinawag para magbukas ng lata, na parang hindi nangyari ang mga hindi magandang bagay noon. Kapag may pera ka, may tiwala ka na magawa ang gusto mo. Tinitingnan ni Carmi ang lumang karatula sa labas ng pinto. Direkta niyang idinikit ang abiso ng pagsasara. Ang naiwang ari-arian ng kanyang kapatid ay nagbigay kay Carmi ng pagpipilian. Nakalipas na ang krisis ng restaurant, gaganda na ang buhay. Bagamat wala na ang kanyang kapatid, nag-iwan naman ito kay Carmi ng liwanag at pagkabuhay. Sa wakas, hindi na siya ginugulo ng pagkawala ng kanyang kapatid. Ang gawin ang gusto mo ang prinsipyo na palaging sinusunod ng kanyang kapatid. Dapat ganoon din si Carmi, hindi lang sa buhay at kamatayan, pati na rin ang bagong restaurant. Pinangalanan ni Carmi itong The Bear. Ang kwentong ito ay napakasimple, may kukumpara sa isang pangungusap. Isang batang chef mula sa high-end na mundo ng pagluluto ay bumalik sa Chicago para patakbuhin ang tindahan ng sandwich ng kanilang pamilya. Pero itong simpleng kwento na ito ay nakakuha ng napakataas na marka, 8.4, at nominado rin sa ika-80 Golden Globe Awards para sa Best Television Series,
at halos walisin ng ika-75 Emmy Awards. Nanalo ng lahat ng parangal at nominasyon bilang bidang aktor na si Carmy. Mula sa unang episode hanggang sa ika-8, halos walang ibang ekspresyon sa mukha niya. Palagi siyang walang pakialam sa lahat ng bagay, nagpapamalas ng matinding pagkabagot. Lahat ng ginagawa niya, sinusubukan niyang gawin ng pinakamahusay. Kahit ang kagustuhan niyang pagandahin ang restaurant ay dahil din sa obsesyon na idinulot ng kanyang kapatid. Sa pelikula, sa tuwing magbubukas ang restaurant, tila may gulo agad. Walang tigil ang pagtatalo ng mga tao, pero ang buhay mismo ay isang proseso. Patuloy na nagkakagulo at lumulutas ng gulo. Gaano man kahirap ang kasalukuyang sitwasyon, ang pagmamahal pa rin ang lunas sa lahat ng sugat. At sa huling sandali ng buhay niya, nag-iwan pa rin si Kuya Carmy ng huling biro kay Carmy. Sa sarsa ng kamatis ng recipe para sa pagkain ng mga empleyado, itinago niya ang pera para iwan kay Carmy ang napakalaking halagang ito na tila galing sa langit. Pero ang totoo, ipinahiwatig na ito noon pa man sa pinakamabentang spaghetti. Ang murang sarsa ng kamatis na palaging binibili ay natuklasan ni Carmy. Tinanggihan agad sa unang episode. Sana binuksan ni Carmy ang lata ng mas maaga, iba sana ang naging takbo ng kwento. Sa tingin ko, naiintindihan ng kuya ang kapatid niya nang magpumilit si Carmy na tahakin ang sarili niyang landas. Naniniwalang may mababago, dumaan sa sarili niyang hirap bago maranasan ang pakiramdam na sakalang kikilos kapag nasa bingit na. Ang importansya ni Carmy sa puso niya, hindi na kailangang sabihin, naiintindihan na. Dito na nabunyag ang kwento ng negosyo ni Carmy tungkol sa restaurant na Bear. Ibubunyag sa susunod na bahagi ang tunay na simula ng kanyang paglalakbay.